Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang kutis artista na DJ. Grabe naman sa intro, B. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Welcome back. Yes, maraming salamat naman. At kamusta naman ang Parade of Stars? Oy, maraming salamat nga pala. Nakakapanindig balahibo. Baby Toby, sayang nga wala ka dun eh. Sana all. Siguro kung nandun tayo sa pangalawang pick up, magsisiksikan tayo doon. Hindi totoo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakisalubong po dyan sa parade, mga sumama sa parade. Baby Tobes, kasi talaga yung mga tao, nakakalat sila sa daan, tapos nag-hi sila, nag-hello sila. Nakakaloka, thank you. Kasi from Navotas to Valenzuela, yung grabe, yung dami ng tao talaga. Ang haba, no? Oo. At saka magpasalamat na rin tayo sa Metro Manila Film Festival kasi tinanggap tayo and warmly winelcome tayo sa kanilang, anong tawag dito? Sa kanilang event ngayong taon na ito. Diba? At sana naman next year po ulit para kasama na ako, ha? Tama. Kasi, alam mo na, sa kasamaang palad, nagkasakit po ako. Wrong timing yun. Sakto eh. Dapat diba? nandun ako nun eh. Oo. Parade of Stars, imaginein mo, nasa harapan nyo, float nila Ding Dong Dantes, Marian diba? Rivera. Diba? Grabe, isipin mo, nandun yung kamukha ko, nasa harapan nila. Alam mo, kaya ka nagkakasakit eh. Hindi. Yan, at saka pasalamatan natin yung mga kasama natin dito sa Energy FM na talagang nagpagod, nagpuyat talaga, na nakakaloka. Alam nyo na po kung sino kayo. Naku, yung mga tumatakbo kasabay ng float natin, simula na Botas hanggang meron tayong mga katrabaho na ganyan, si Kuya Noli at saka si Kuya Renz. Oo. Nakakatuwa talaga na kung naririnig tayo ng mga tao dyan sa likod. Ay, rinig na rinig yan. Oo, yung accounting grabe po talaga yung sakripisyo nitong dalawang to. Pero sana naman talaga next year meron po ulit tapos isama niyo po ako. Meron yan, sigurado. Meron, tapos sana naman makasama ako at sana naman hindi ako magkasakit, no? Oo. Kasi wrong timing talaga. Alam mo ba yung sakit ko nun? Kinagabihan. Nag-42 ako. Kaya nga, nag-message ka nga, nag-voice message ka nga, di ba? Kasi dapat diba may shoot tayo noon Friday. Kaso nga lang, sabi ko, Lindsay, hindi po tayo pwede makapag-shoot kasi may sakit po ako, di ako makapasok. Ayun, hindi ko alam kung normal ba yun, kung yun talaga yung temperature ko nung gabi na yun. Kasi mainit na mainit talaga ako nun eh. As in sobra, pakumbulsyon na yun, B. Yun nga, 42 nga eh. Kaya nga. Pero naisip ko, baka sira lang tong thermometer. Kaya nga. Kasi isipin mo, 42. Kaya nga. Sabi ko, dapat hindi ka na nakakapag-message. Para sa isip ko, kasi di ba minessage kita, may gamot ka ba dyan, may pagkain ka ba? Kasi pwede naman magpalalamove. Ganyan. Tapos nung kinuwento ko kay Kuya Chicks, sabi, ha? Pakumbulsyon na yun ah. Actually, may video nga ako dito habang tinecheck ko yung temperature ko. 42 talaga. Tapos tumataas pa. Seryoso? Oo, seryoso. Nakakaloka naman yan. Kaso nga lang, nung bumili na ako kinabukasan ng panibagong thermometer. Ano na siya, 38 na siya. So malayo doon sa unang. Malayo na. Okay. Pero nung time na yun, medyo hindi na ako ganun kainit. Nung time na yun, nung bumili ako. Subside na yung So siguro kung magkakaroon man, kung merong tama man doon sa unang check ko ng temperature ko, siguro mataas din naman talaga. Siguro mga 39. 39, ganyan. Ay, nako. Pero ayun, sana naman hindi ko ma-experience yun, yung 42. Huwag naman. Para naman titirik yung mata ko. Oo, pang na yung pang-hospital na yun, B. Dapat saksakan ka na ng mga gamot niyan. 42? Nagulat. Paano ba to? 42? Diba? Chinik ko kagad sa kapatid ko, ma'am, okay ba tong 42 na Totoo ba to? Oo. Kasi nagulat ako 42. First dapat time ko hindi ka na nakakagalaw nun. Dapat talagang ka na lang, gulay ka nun. As in. Pero yun nga, sobrang init ko rin talaga nung time na yun. Kasi nakauwi ako noon mga 10 p.m. na eh. Nakatulog ako mga 10:20. Nagising ako 11:15-ish, mga ganun. So ayun, pagka-check ko, ayun nga, sobrang init. Naglagay ka ba ng bimpo na warm sa Actually, hindi warm yun. Yung may pinabili sa akin yung kapatid ko. Yun, yung fever sa eme. Yun. Cool fever. Cool fever. Eh di, ang ginawa ko, nagpag-grab ako ng ganun, hinintay ko, galing pang Makati yun. Bakit? Ang layo. Pabili ka na lang dapat. Eh, wala akong kasama dun. Ano ka ba? Yung mga groups kasi, masumali ka sa groups ng ng lugar mo. Wala ako nun. Kasi meron pabili, ganyan po.
kailangan, saan ka nakatira? Anong area yan? Sa Arlagmay, sa Aurora. Ayan. Sa may J. Ruiz. Yan, may mga groups yan sila. Meron palang ganun. Kasi like ako sa Santa Mesa, may mga groups yan sa Santa Mesa. Very, very helpful yan. Pag halimbawa, masasave talaga yung life mo, promise. Okay. Kasi one time nagkasakit din ako, naghanap lang ako ng pabili rider po, please, ganyan. Gamot lang sa bilihan ng gamot, ganyan. Tapos yun, biglang ang dami nang tatawag sa'yo, ang dami na magme-message sa'yo. Ganun pala yun? Oo. Hindi ko alam na pwede pala yung ganun. Tsaka mas mura. Ayun. Oo, kasi minsan kapag yung mga grabbing services na ganyan, pabili services dun sa atin, mapapamura ka talaga sa Actually, napamura din talaga. Diba? Kasi, ito, diba? Naisip ko yung 5 sheets ba yun? Na na cool fever. Oh, magkano yun? Umabot na 700. Pero yung meron namang 2 sheets lang. Oo. Na kung saan mga siya 170. Oo. So medyo mura, kaso nga lang mas less nga lang makukuha mo. Oo. Pero magkano talaga siya per piece kapag binili mo siya sa store? Hindi ko sure. Hindi rin ako sure ganyan. Pero definitely mas mura yung yung service fee kapag yung mga pabili riders. Yes. Oo. So ayun, hindi ko naman alam na may ganun pala, no. Oo, now so, you kung alam ko, sana nagpaganon na ako. Oh, ngayon ang gawin mo pagkatapos ng board natin, sumali ka sa mga groups diyan sa Ayoko, introvert ako. Just. Hindi, kailangan mo din talaga. Tapos kapag kailangan mo ng pagkain, doon ka na lang bibili, tapos di-deliver na lang sa'yo. Hindi rin naman, no? Oo. Makasali nga. Ang laking tulong, promise. Ano kaya pangalan ng namin, group namin? I-search mo yan, Arlagmay Group. Oh. Arlagmay Babies ka dyan? Arlagmay Mapagmahal. Di ba? Pwede, malay mo naman. Tapos meron pa yung mga code name doon, no? Ano? Kung ako magkakaroon ng code name, gusto ko Makwiwi. Alam mo na, mention mo na yan sa akin. Gusto ko yun yung code name ko dati sa mga clan. Oo. Anong high school ako. Ano code name mo? Makwiwi. Ang panghib eh. Ang antap. Bakit trip ko yun eh. Kaloka Kaya ka Jawa, dyan. ano yung code name mo dati? Wala, Lara 001 lang lagi. 001. Oo. Wala akong ganyan eh. Ba't Medyo 001? Late bloomer nga ako kasi March 1. Birthday ko. March 1 ba birthday mo? Oo, yung 1, 0, di ba? 001. Wala akong mga ganyang effect nung bata ako. Ewan ko ba? Ang corny. Pero nung tumanda ako, malandi pala ako. Yun, hindi ko patawanin. Baka may humiyok dito. Baka mabinat ka din. O sige na, push natin. Anyway, eto na nga DJ Lensay, no? Pag-usapan na natin yung ating sender, no? Eto nga daw ating sender ngayon na si Julia ay meron daw siyang totga. Okay, Or the one that got away. Totji. Ngayon naman, ano yung masasabi mo dito about sa totga na yan? Totoo ba yan o hindi? Totoo naman na nangyayari talaga siya. Pero baby Toby, naniniwala din ako na if he or she got away, then he is not meant for you or she's not meant for you. Tama. Kasi kung para sa'yo yan, di siya mawawala sa'yo. Diba? Or baka ngayon lang siya naging away, pero after, who knows, after 5-10 years, bumalik din siya, tapos kayo na talaga yung maging together. Pero siya daw nasayangan daw siya. Kasi nga daw nagkaroon daw siya ng isang lalaki na manliligaw na talagang seryoso daw sa kanya. Kaso nga lang, take for granted niya daw. So yun, para sa kanya, totga, the one that got away, at naging regret niya ngayon na hindi naging sila na tinake for granted niya lang etong si Guy. Ba't ayaw niya nang habulin? Pwede niya naman habulin. Kasi daw, meron daw ngayong jowang bago itong manliligaw niya dati. Kasi a year ago daw siya nanligaw. Okay. So ngayon, itong si nanliligaw dati, meron na ngayong bago ngayon. Ngayon na nagmamahal, di ba? So siguro dineded mga ganun, yung mga common na pandeded mama. Siguro mga ganun. Anyway, anong masabi mo naman dito sa sitwasyon ni Jelay na kung saan parang nagkaroon daw siya ng regrets na tinake for granted niya yung isang tao? Well, deserve mo. Charek. Deserve mo. Gusto mo yung uubo ka pero napigil yung ubo mo, baby Toby. Hindi kasi gano'n naman talaga. Di ba? Yung mga ginagawa mo, I'm sure naman, knows mo na meron yung equal na, alam mo yun, reaction. Tama, diba? tama. Kung hindi mo na-appreciate yung isang tao, tinitake for granted mo, ano sa tingin mo, hindi naman siya puno para maghintay dyan forever and ever. Tama ka dyan. At Diba? syempre may buhay din naman yan lalaki, no? Oo. Kasi kaming mga lalaki, no? Ganito kasi kami. Kung ano yung tinatrato nyo sa amin, yun yung ma-feel talaga namin eh. Kung hindi man kung pinagtitripan niyo lang naman kami or hindi naman hindi naman sa pag no. Pero kung yung pinaparamdam niyo sa amin is negative, no. Yun na kagad iisipin namin.
yun na kagad yung iisipin at tingin nyo sa amin na parang wala lang kami. Oo. Kasi kami mga lalaki ayaw namin ma-take for granted eh. Totoo. Kaya kami ngayon, hindi kami gagawa na ng move sa inyo. Hindi na namin kayo, alam nyo na, ipo-pursue. Susuyuin. Lalong-lalo pag nalaman namin na parang wala lang kami sa inyo. Totoo. Kasi ang mga lalaki, hindi yan tulad nating mga babae na kahit na yun na yung ibig sabihin, gagawan pa natin ng lusot. Yes. Diba? Hindi sila yung tipong pag sinabi natin mga babae, ayoko ng chocolate. Ganyan, diba? Pero deep inside, gusto naman talaga natin. Ganyan. Ang mga lalaki pag sinabi nilang hindi ako interesado, hindi talaga sila interesado. Yes. So, dapat i-take mo sila word, ano tawag doon? Parang kung anong sinabi nila. Hindi ko alam kung ano yung tawag nilang term doon eh. Pero yun. Pero yun, sana naman no, kapag nakakita kayo ng isang lalaki na seryoso sa inyo, no, sana naman wag nyo siyang i-take for granted. Kasi mahirap nga naman magkaroon ng regrets kagaya na nga lang nito ni Jelay, di ba? Lalong-lalo kung taong to ay pinapahalagan ka. Totoo. Talagang sinusuyo at talagang seryoso sa'yo. Di ba? Kasi mahirap makakita ng ganyan lalaki, actually. Oo. Di ba? Yung tipong pinapanalangin ng iba, ngayon nandiligaw sa'yo. Oh my goodness. Tapos ikaw i-take for granted mo lang? Kaya nga. Ano yun? Totoo yan. At saka di ba sa panahon ngayon, Baby Toby, ang mga lalaki minsan hindi na sila nag-e-effort. Di ba? Kasi parang swipe right, swipe left, tapos chat-chat lang, may jowa na sila. So, alam mo, sa mundong napakabilis ng mga pangyayari, mas maganda pa rin yung sinusuyo ka ng lalaki. Tapos alam mo yun, nasa mabagal na process kayo. Tapos getting to know each other talaga. Tapos kapag sinayang mo pa yan dahil tinake for granted mo, kahit na sobrang nag-e-effort siya para sa'yo, ay, kawalan talaga yan. Kaya nga sabi ko nga, deserve mo. Sorry na. Naalala ko na naman yung ginagawa ko. Uubo ko nun eh. Tapos bigla mo sinabi, deserve mo. Hindi, ganun talaga. Kasi yun yung ginawa niya eh. Pero yun na Jelay. Sana naman sa susunod na magkaroon ka ng manliligaw na talagang totoo talaga sa'yo. Is wag mo sanang i-take for granted. At sana ngayong nadagok ka na, no? At na-realize mo na nagkamali ka doon sa ginawa mo, doon sa tinake for granted mo na manliligaw. No? Sana naman natuto ka na. Truth. Kasi mas okay na kapag nadagok tayo, ay natututo tayo. Hindi yung gagawin mo pa ulit, di ba? Mahirap magkamali, mahirap magkaroon ng regrets. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo lang lahat, di ba? Oo. Para naman sa mga boys dyan na talagang magandang intensyon sa mga babae, nako, you deserve better. Ay, true. Di ba? You deserve me. Hoy! Hindi. Sumbong ka tayo kay Romy. Hindi, kaya nga nakuha niya. Deserve niya naman talaga ako, di ba? Naman, ang Deserve ko din siya. Iya. Oo. Sana. Ikaw, deserve mo siya? Sana. Deserve ka niya? Sana. Huwag ka iiyak, eh. Sabi ko sa'yo eh. Huwag ka naman ganyan. Okay. Hindi lang sinasabi ko lang. Check lang naman ako. Just checking. Check the label. Ganyan. Oo. Ikaw Ayan. Sumasakit ulo ko sa'yo. Hoy, mamimigay pa tayo ng ticket. Ayun nga pala, no? Sabi ko sa'yo. Nakakalimutan ko yung Brad. Oo. Mega type ka na dyan. Ako, mamimigay po kami ni Baby Toby ng 3 tickets para sa isang mananalo po para dito sa ating Pasine na Pangga para po sa Metro Manila Film Festival 2023. Kaya naman, eto na ang Pasine ni Pangga. Libreng tickets? Wow! Yes! Salamat Pangga! Ito na ang Pasine ni Pangga. Pinatutugtog din to? Oo naman. Oh? Oo. Ang ganda eh. Ganda. Sobrang catchy nga ni. Oo. Kaya naman mga Pangga, tumawag na kayo sa 02-8721-2429. Again, 02-8721-2429 para naman nang sa ganun ay manalo kayo ng not 1, not 2, but 3 MMFF tickets. Oo. Push nyo na yan. Basta provided na masasagot nyo itong aming napakadaling tanong. Pakadali, Ate Yoli. Ate Yoli. Pakadali nito. Dali, Ate Yoli. As in sa sobrang dali nito. Oo. Wala lang, madali lang. Oo. Hoy, patid ko pala si Mami Olet. Ayan, si Ate Yoli, ganyan. At saka si Mami, sorry, nakalimutan ko yung pangalan ni Mother. Oo, let's go. Halika na, mamigay na tayo ng tickets dyan, Baby Toby. So eto na nga, no? Ang tanong natin ngayon, ako magbibigay ng tanong ha. Ikaw na nung nakaraan. Oo. Kamag-alala, go mo yan, push mo yan. Sino Oo.
ang mag-asawang bida sa pelikulang Rewind. Napakadali na nito ha. Grabe, hirap na hirap ako dyan Diyos ko naman. Grabe. Yan yung sinigawan ni Sisa nung tumaan yung plot namin sa gilid nila. Sinigawan ni Sisa. Di syempre nagulantang naman yung pogi na to. Ayun. Ako? Nagulantang ako? Hindi ikaw yung nasa float. Ay, nasa Oo. floor. Talagang, Akala ko ay, ako. ang pogi talaga nun. Nakakaloka talaga. Akala ko ako. Pero mabait naman siya. Nag-hello naman siya. So ayun, again ang tanong natin, sino ang mag-asawang bida sa pelikulang Rewind? Oy. Marimar? Ow! Uy, anong tatawagan na number? 0287212429. Again, 0287212429. May tawag na. Tumawag na kayo para nang sa ganoon ay kayo ay manalo ng 3 tickets. Ayan. Line 2 pala. Ikaw naman, Boss Roland eh. Energy, hello! Hello? Ayun. Sagot na po sila or uulitin po ang katanungan? Sasagot na. Sasagot na, sure na yan. Sure na. Talaga, promise. Promise. Sige, ano muna pangalan mo? Ayun. Ellen. Hinihintay ko eh. Si Ellen ng Caloocan. Caloocan. Ellen ng Caloocan. Sagot! Dingdong Dantes ng Marian Rivera. Ding Dong Dantes and Marian Rivera is correct! Congratulations! Thank you. Congratulations, Ate Elena ng Caloocan. Ngayon, wag mo munang ibababa ha. Dahil tatanungin ni Boss Roland ang iyong details, okay? Oo. Ang iyong number at address and whatsoever pa. Okay, Si Boss ate. Roland na ang bahala sa iyo. Thank you. Oo, bye. Congratulations! Ayan. Ang dali, no? Grabe, ang dali naman Ikaw nun. naman, sana pinamigay mo na lang yung ticket eh. Pinasagot mo pa sila. Siyempre, hindi natin pahihirapan yung mga pangga natin. Mahal natin sila. Actually, oo, nakakaloka. Ay, Uy, nako. antabayanan nyo pa kasi sa Jimshi at saka kay Kuya Chico, meron pa sila mga ipapamigay na tickets. Kaya naman ako, kung gusto ninyo makanood ng Metro Manila Film Festival movies, go mo na yan, sumagot ka na, tumawag ka na sa amin dito sa Energy FM. Again, 0287212429. Para sa Pasine ni Pangga. Yun! So mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. Pangga, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. I need a lover to keep me sane.